ito na, Kaloy, ang daming issue ng bayan na dapat natin pinag-uusapan. That is right. Mahalagang nakikisali po tayo dyan sa mga diskusyon na yan. At syempre, kasala rin dyan dapat ang mga kabataan. Kaya bibigyan natin sila ng boses sa ating pinakabagong segment na POV! Wow! Yes, ang kanilang point of view o pananaw ang alamin natin. Ngayong umaga, alamin natin ang POV nila tungkol sa usaping 4Ps kasama si UH hostmate Joy. Hi, Joy! Good morning! Good morning mga kapuso at nandito pa rin nga tayo sa St. Bernadette College of Valenzuela upang pag-usapan ang mainit-init na topic ng program na 4Ps ng gobyerno. Pero bago natin simulan ang ating mainit na debate ngayong umaga, syempre pinakain muna natin ang ating mga masisipag at matatalinong estudyante ng St. Bernadette College of Valenzuela. Meron nga tayo mga hot silog meals kanina na ipinamigay. So may hotdog, sinangag at itlog na talagang nag-energize sa ating mga estudyante. Binusog muna natin sila bago tayo mabusog sa diskusyon na gagawin natin ngayong umaga. At alam mo, perfect talaga tong Filipino breakfast dahil lahat meron na may itlog, may sinangag, may hotdog, at may tubig pang kasama. At ngayon naman, na busog na sila. Oras na para busugin ang lahat para sa isang mainit at malaman na diskusyon pagdating sa programa ng gobyerno, pagdating sa usapin ng 4Ps. At para samahan tayo para sa ating debate ngayong umaga, nandito para sa affirmative side si Miss Shania Carion, ang overall top 2 overall rank 2 ng Hume Strand at ang ating publication head for the Debate Society. At para naman sa ating opposition side, ang hindi sang-ayon sa programang 4Ps ng gobyerno, narito si Miss Hana Eulohio. Siya naman ang presidente ng Debate Society at isa ding estudyante galing sa Hume Strand. Ngayon naman, simpleng-simple lang ang ating mechanics para sa ngayong umaga. Ngayong ready na ang dalawang magdedebate. Simple lang gagawin sa loob ng 30 seconds. Ide-defend lang nila ang kanilang mga napiling side at meron tayong 2 rounds para palalimin ang diskusyon pagdating sa programang 4Ps ng pamahalaan. Simulan natin yan kay Miss Shania. Siya ang ating sa affirmative side. Miss Shania, you have 30 seconds for your opening message and your timer starts now. So, good morning, everyone. So, with the questions, if I am favor with the projects of 4Ps, definitely I am favor in the programs of 4Ps. But I am also open to reforming it to ensure that it becomes more efficient and more sustainable. How so? So, first is it changes lives. It develops our human capital, and also it uplifts conscious workplace. And according to the RA 11310, or the 4Ps. And the time is up. Don't worry, Shania, dahil meron pa tayong next round para pag-usapan natin ang affirmative side o pagsang-ayon sa programang 4Ps ng gobyerno. Pero bago yan, gusto muna nating marinig ang opening statement ni Miss Hana at ngayon naman siya ay nasa opposition. Bakit nga ba hindi siya sang-ayon sa programang 4Ps ng pamahalaan? Your timer starts now. The people who fund the poorest of the poor are also poor. That's why I am not in favor with the programs of 4Ps, not because of their intention, but because it employs failed selectivity. Maraming mahihirap ang hindi nagkakaroon ng benepisyo, and at the same time, maraming mayayaman ang nagkakaroon ng benepisyo dito. So instead of this, I would like to state that these budgets should be allocated sa other core agencies so that everyone could have benefits from our own tax-paying money. Thank you. At mainit na nga talaga ang diskusyon pagdating sa usaping 4Ps ngayong umaga. At para palalimin pa ang kanilang opening statements at bigyan pa ng mas makahuluhang puntos ang bawat isa ang kanilang mga panig, narito muli si Shania para i-defend ang affirmative side. Again, you have 30 seconds. Timer starts now. So one of the programs that I want to highlight why I am agreed to this program is that it improves our education. So according to the our Secretary Gatchalian, that 1.4 million graduates na yun napag-graduate ng 4Ps. And with that, if a policy is already changing lives nationwide, so the more logical approach is to strengthen it and not to diminish it. Strengthen it and not diminish it. At talaga namang medyo lumalalim na usapan. Pero parang gusto ko naman marinig ngayon ang side ng opposition. Again, hindi siya sang-ayon sa 4Ps. Kaya naman, Hana, i-defend mo na yan in 30 seconds and your timer starts now.
if we are to focus to the improvement of education because of 4Ps, then how will it be more effective if we are to put this budget to the DepEd directly? Therefore, we can reform not just 4Ps but the entire curriculum so that every student can benefit from it. Again, I am fighting for the long-term outcomes para sa lahat and hindi lang sa limitadong tao. Thank you. And ended it before the timer ended. Parang hindi sapat ang dalawang rounds para sa dalawang kampo. Kaya naman, para sa kanilang closing statements at para i-defend ang kanilang mga napiling sides against sa affirmative, nandito si Shania para ipagtanggol ang programang 4Ps ng gobyerno. You have 30 seconds and timer starts now. 4Ps may be a short term. However, it is also necessary to enable long process progress. So it means na even though it is pantawid, therefore it is also enables us for a long-term progress. And I want to defend that I am in favor of the program of 4Ps. However, I want to amend it by re-evaluation of beneficiary selection na naging issues ng mga against sa 4Ps programs. Maraming salamat for that closing statement, Shania. At ngayon naman, para sa kanyang closing statement at para i-defend ang opposition side ng hindi pagsang-ayon sa 4Ps ng pamahalaan, narito muli si Hannah. And your 30 seconds starts now. As the affirmative have stated, the long-term effects are only for these beneficiaries of 4Ps. However, our goal here is for every taxpayer to benefit from our own tax-paying funds. And this can happen if we are not to support the programs of 4Ps and instead put this allocation towards a general use for everyone. And I would like to state again that the purpose of 4Ps is para sa mga mahirap. Halos lahat ng Pilipino ay mahirap. So why can't we benefit from it? And that concludes our debate ngayong umaga, mga kapuso. Talaga namang mas pinalalim nila ang diskusyon pagdating sa 4Ps na programa ng ating pamahalaan. Pero isa lang ang masasabi ko, hindi natin kalaban ang mga mahihirap, bagkus dapat natin silang tulungan at ang pressure ay hindi dapat nasa tao kundi nasa pamahalaan. Ang budget ng tao, ang budget ng gobyerno ay dapat napupunta sa mga tamang pondo at proyekto at kung tama ang pupuntahan ng ating pondo, ang lahat ng Pilipino ay makikinabang. Kaya naman mga kapuso, abangan natin kung saan pa ba tayo lilipot para bigyan ng boses ang kabataan. Dito lang yan sa inyong paboritong morning show kung saan laging una ka, unang hirit! Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.